tinatawag daw po kami ng pulis at kung anong maganda daw yung gagawin ko tatay at masama na daw po ang nagagawin. Pero parang may gustong pinapupunta agad ako dito na Ate Charmy ka. Kinakabahan ako, sabi ko baka mamaya may problema eh. Nakatanggap kami ng mensahe mula kay Ate Charmy, ang asawa ni Kuya Mark. At dito nga medyo napapaisip ako dahil sa tono ng kanyang mga sinabi sa message ay tila may problema. Kaya kami ng team ngayong araw ay naglaan ng oras para na sa ganoon ay mapuntahan namin sila at malaman o alamin kung ano ba yung problema. Guys, welcome back sa channel natin at syempre ngayong araw andito na naman ang team para gumawa ng mabubuting bagay na alam nating magpapangiti kay God. Kaya ayun, andito kami ngayon sa San Juan para puntahan po si Ate Charmy kasi kahapon nag-message sa amin na may pag-usapan daw kami about sa lupa. Di ko alam kung ano, pero yun, kaya nga tayo nandito para malaman natin. Then nag-aantay kasi ako nung mga nakarang araw ng message niya. Kahapon nag-aantay din ako kung makakapag-proceed na tayo sa pagbabayad, pero ayun, wala pa naman siya sinabi kung nakakuha na ng attorney or what. Kaya para malaman natin, mas malinaw, puntahan natin. Pero sana nandito siya ngayon kasi alam naman natin busy tao din yung mga yan. Kaya tara po, samahan nyo kami at bisitahin natin sila. Tara guys, papasok po tayo dito sa area nila. O nga pala, ito palang suot natin ngayon guys na cap. Ito yung parang, oy, kamusta? Andiyan si mama mo? Wala po, nandiyan lang po yung si Papa. Papa mo? Opo, nandiyan po. Okay, sige, pakusapin ko ha. Opo. Saan kayo punta? Sasama na po bibili din eh. Bibili? Opo. Tayo anong pangalan nito? Si Joyce Ann tsaka si JM. O sige na, bili kayo. Sige. Okay, so nga pala, continue natin. Itong suot natin na cap, ito pala yung parang version 3 na natin ng pinamimigay natin na sombrero. So dumating to kahapon, then ayun, ito yung mga papamigay natin pagpunta natin ng Hong Kong sa December 4. At yun muna yung pinagawa natin, yung mga ipamimigay natin doon. So yun, sana kahit paano yung mga nabibigay natin ay napapasayan natin sa kahit na simpleng pamamaraan ng pagpapasalamat sa inyo. Putik oh. Parang palala ng palala habang tumatagal yung putik dito oh. Parang dati nadadaanan pa ito ano. Kahit na yung ano, ngayon eh siguro dinadaanan kasi ng sasakyan kaya lumalala putik. Dito daw si Kuya Mike, sabi ng mga bata. Sa Ate Charmy lang yung wala. So baka day off. Kuya Mike. Grabe oh, putik. Opo. Opo. Sinabi ng bata, sabi ko sana parcel eh. Kuya Mark! Ay kuya! Kamusta? Kamusta po? Ang trabaho? Ayos naman po. Day off mo ngayon? Hindi po, nag-uulang po yan. Hindi mo lang ako kaya walang trabaho ngayon at nag-uulan. Kala ko madadatnan ko si Ate Charmy din dito. Nag-message kasi, alam mo ba na nag-message sa akin kahapon sa Ate Charmy? Hindi po. Ay, hindi mo alam? Hindi ko din alam kung bakit pinupunta niya kami dito kahapon eh. Sabi niya punta daw kami dito. May alam ka ba? Naku, paano kaya yun? Eh kasi pinupunta ko ni Ate Charmy about dun sa lupa. Hindi ko alam kung bakit. Baka nakakita ng abogado. Okay. Baka nga. Kasi ano. Baka ako na yung number. Kinuha ang number? Okay. Ilagay mo ito dyan kayo. Sa dami ko. Nakabili kayo, JM? Nakabili ka? Grabe kahit putik kayo nakakapag-bike ka, no? Grabe ang galing ng anak mo Kuya Mike. Kahit ang putik-putik nakakapag-bike. Sanay na. Gamay na niya. Oo nga pala, bakit nandito sila? Wala silang pasok? Wala po. Ba't wala kayong pasok, JM? 5 araw mo. May tutulog po sa aming boys ka. May tutulog sa school nyo. Na galing sa ibang school.
Okay. So, Kuya Mark, ganito, nung nakaraan, nagpunta ako dito. Nakakwentuhan ko lang itong mga anak mo. Kasi nga nasa trabaho ka daw. So, ano nangyari sa trabaho mo dito sa Tawid Ilog? Okay naman po. Doon ka ba nagtatrabaho o dito? Dito po. Okay, sabi kasi ni JM dito daw. Meron lang umusap sa akin isang araw diyan. Usap lang yun. Pero hindi ito natuloy. Ngayon, saan ka na gumagawa? Dito po sa dati ko. Dito na? Okay. So, nagpunta kami dito nung nakaraan kasi nga para sabihin ko nga kay Ate Charmy na siya na yung maghanap. So, sa sinabi mo na baka nakahanap na possible, hindi ko lang alam pero parang may gustong, kasi pinapupunta agad ako dito na Ate Charmy kahapon eh. Sabi niya baka pumakadaan kayo dito. May pag-uusapan lang po tayo tungkol po sa lupa. Di ko alam kung bakit. Di ko alam kung ano. Wala sa'yo nabanggit? Wala naman po. Okay, so kinakabahan ako. Sabi ko baka mamaya may problema eh. Pero kung sabi mo nakahanap ng attorney, kailan siya naghanap? Nung isang araw lang po. Isang araw. Okay, nakapaghanap siya. So, ganito Kuya Mark. Yung sinend sa akin na bagong bagong computation. Sino ang nag-compute ikaw din? Apa. Yun ay tawag dito. Saan natin gagamitin yung may hard flex ba doon? O yung pinolik? Apa. Saan gagamitin yung pinolik? Pamporma po sa poste. Pamporma sa poste. Okay. So ganito ang natin, ano ba ang mas maganda nating gawin sa poste natin na gagawin. Gusto mo ba pwede din ba yung Pwede din ba yung ang half body gumagamit din ng matic, may poste hindi naman pwedeng wala eh. So Kuya Mark, ang gamitin natin para hindi tayo masyadong maging mas matrabaho. Yung alam mo yung ginamit sa kapatid mo kay ate niya yung PVC malaki. O ganoon na lang gamitin natin para hindi na tayo masyadong matrabaho sa pagpoporma pa ng yun, nakarekta na yun, di ba? Lagyan mo lang bakal sa loob, tusok sa then buhos. Tapos, ganoon na lang gagamitin natin. Papalitan natin yun. Yung hardiplex ng pamoste na ganoon. Okay. And then, bali doon, wala pa doon yung computation mo para sa dingding. Wala po, hindi ko po alam kung paano yung yun. O yung gawain. Yung metal cladding, yun ay kinakailangan mo dyan na makakatulong na mag-welding talaga. Welding pala po yan. Kasi ang ginagamit dun Kuya Mark ay hindi kahoy. Pwede din naman kahoy. Pwede din kahoy. Kaso nga lang ngayon ang kahoy konting dagdag mo lang. Nasa bakal ka na eh. Metal paring yata ang loob nun. May metal paring yung ginagamit sa loob nun. And then ang ginagamit dun ay riveter yata. Di ako sure kung ganun Opo. Pero pwede din naman kahoy nga. Pwede din. Alam ko may mga gumagamit din ng kahoy nun. Kaso nga lang para sa akin alam mo yun, konting-konting dagdag lang, nasa bakal ka na eh. Bakit magkakahoy ka pa? Diba? Ang bakal, pag yan mapinturahan mo man lang yan, magtatagal na talaga yan. Diba? Hindi na basta-basta kapitan ng kalawang. Yun lang naman yung iniisip ko guys dito. Yung kumbaga yung mas maganda-gandang gagamitin na tayo ay hindi naman din mapapalaki ng sobra. Kumbaga konting-konting dagdag lang naman yun. Yun na lang gagawin natin. Kuya Mark? Okay. So, kung si Ate Charmy po ay nakakuha na ng abogado, kailan po kami pwedeng pumunta? Kaya po. Kami ay Monday, pwede kami. Lunes, pwede kami. Kasi Friday na bukas eh. Opo. Ano sa tingin mo? Pwede kaya Lunes? Opo. Pwede? Okay, sige. By Monday na lang kami pupunta doon sa attorney guys. O nga pala, nagpunta ako nung nakaraan doon sa kapatid mo kay Ate Ninya. Sabi nga niya, kung may possibility daw na si Ate Linda mag-abroad ulit, walang makakasama na si Ate Ninya sa hearing. Hindi ako. Handa po kayong sumama sa kanya? Paano, Kuya Mark, kung sakaling dumating din sa point na maghaharap? Walang problema din sa kaharap. Kaya mo na ngayon? Galing po ako ng isang araw sa dito sa kulungan. O nga pala, may maiba ko Kuya Mark, pag-usapan natin yan.
Ano po ang nangyari? Bakit sinabi sa akin ni ate niya ay nagpunta daw ikaw o si ate Charmy sa kulungan? Sino ba nagpunta? Ako po. Nag-chat po si Ares, yung kapatid ko. Pinatawag daw ho yung pulis na pinapupunta ko din sa kulungan. At Saan ba na ngayon nakakulong si tatay? din po, hindi ko lang po binisita. San Juan. Sino ang pumunta ng police station? Ako. Ikaw? Okay. So, anong ginawa mo sa police station? Hindi dating ko po doon, tinanong ko kung ba't daw po ako naraw, sabi ko yung bibisitahin. Tinatawag daw po kami ng pulis at kung anong maganda daw yung gagawin sa tatay at masama na daw ho lagay. Ay tinatanong sa akin kung anong pulis yung kakausapin ko. Hindi ko po kilala hindi rin po ako pinayagan. Anong sabi? Paano? Kakausapin daw ho ako ng pulis. Oo, tapos? At itatanong daw ho kung anong magandang gagawin sa tatay at masama na daw ho lagay. Oh, tapos? Nung tinanong ako ng pulis, sino daw yung pulis na yun, anong pangalan? Hindi ko rin naman ho alam, hindi naman nasabi ni Ari. Nung sinabi sa'yo, sino yung pulis na nagsabi na pumunta doon? Ngayon, di mo masabi kasi sila Kuya Aris yung contact. Okay. So, tapos ang sabi sa akin ng pulis pinayagan naman ako pumasok. Sige kuya, kausapin mo na lang yung tatay mo. Hindi naman ho kaya ako nagparto, idadalawin ko. Kaya lang ako nagparto nga, kakausapin daw po ako ng pulis at gawa ng masama na daw ho lagay. Pero, syempre, kung possible, nandoon nga si papa mo kasi sinabing pwede mong puntahan sa loob Puntahan ko daw po, hindi ko po puntahan. So, ibig sabihin, Kuya Mike, kung nandoon si papa mo, sa madaling salita, alam nila kung ano yung kalagayan talaga ni papa mo. Ano, nasabi sila? Wala? Wala po. Kung may sakit nga talaga. Kung nasabi nasabi lang sa akin, pumunta daw po ako, pwede ko doon naman kausapin. Wala, hindi po. Hindi naman ho kaya ako nagpartok ako, idadalawin ko. May pulis lang po na nagpapunta sa akin din. Ganun. Para daw makausap ako. Pero at least, Kuya Mike, ang importante doon, sigurado tayo na nandoon talaga siya sa loob kasi sinabing pwede mong tingnan Doon po. Kasi ang iniisip nga namin nung nakaraan, baka mamaya dalhin nila sa ospital. Alam mo naman, si papa mo daw sanay na magsakit-sakitan noon. Baka mamaya punteriya niya na baka tumakas pag nasa ospital. Pero ang importante, sure tayo na nandoon siya sa loob. Pero Kuya Mike, may tanong ako sa iyo bilang anak. Paano kung sakaling si tatay dumating na sa punto na kunin na rin ni God yung buhay niya? Para sa iyo bilang anak, ano naman ang mararamdaman mo? Wala. Anong mararamdaman mo bilang anak para sa kanya? Magagalit, matutuwa ka ba? Malulungkot ka ba? Hindi po, hindi. Matutuwa na lang po. Ganun. Dahil, anong dahilan? Para ho din napagbayaran niya yung kasalanan niya. Kumbaga, dito kasi sa lupa, syempre, marami pa tayong pwedeng pagdaanan na sakit. Di ba? Kumbaga, para sa'yo, ay para hindi na siya dumating pa sa punto na ganun. Para matapos na din lahat. Tama. At saka, kumbaga, doon na lang niya, bahala na si God kung ano yung siya ilalagay man yung soul niya, sa lahat ng ginawa niya. Pero kung sakali man, ito, tanong ko din kay ate niya to, kung sakali naman nasabihin ng pulis na isa sa inyo ay dapat kunin yung kanyang katawan doon at ilabas, ikaw kukunin mo ba? Hindi po. Bakit hindi mo kukunin? Ayaw ko. Paano sabihin ng iba, tatay mo pa rin. Ayaw mo kunin. Ayaw ko. Bakit Kuya Mike? Ikaw Kuya Mike, sa tagal ng panahon na umabot ka sa edad na ganito, nung kayo ay pinahihirapan ng tatay mo, hanggang ngayon mabitbit mo yung sama ng loob mo sa kanya. Hindi mawawala yun. Ay ganun. Kasi hindi biro din yung pinagdadaanan nito ni Kamay. Isipin mo, ikaw itali ka sa puno tapos bigting ka doon, di ba? Yung papatayin ka na talaga. So kahit siguro sino, tatatak sa utak mo yun kasi maisip na si Kuya Mark nun Aalala niya na yung mga bagay na yan. So yun lang naman. Natanong ko lang kasi baka mamaya meron isa sa inyo, maliban kay ate ninyang gustong kumuha sa bangkay niya. Kung sakali man. Pero, siyempre, ako naman, kumpara sa akin, Kuya Mark, ay ipag-pray pa rin natin si Papa mo. Kasi Papa mo pa din po yun ay. Kumbaga, pag-pray natin na sigad na lang bahala sa kanya kung ano yung plano. Kung plano ng kunin, di
para hindi na mahirapan din magkaroon pa ng mga sakit na mararamdaman, no? Ang ganoon na lang ang iano natin. Okay, so paano kaya? Kung pwede ngayong pumunta ng ano, pwede na sana eh. Oo nga po. Kaso, dala nun yung number ni attorney. Dala. Kasi guys, kung pwede ngayong mag-ano sana sa attorney, puntahan na natin kaagad ngayon. Magbayad na tayo dun para hindi na tumagal. Diba? Gusto ko sana makusap sa Charmy kasi parang feeling ko may gusto siyang sabihin sa atin eh. About sa lupa. Kaso wala eh. Ano ba siya? Nagtitinda? Nagtitinda. Okay. Paano kaya pwedeng gawin natin? ang ano, tindahan, malayo yata. Doon yata sa palengke ng San Juan yan eh. Sa palengke ng San Juan pa yun. Tara nga kayo, Mike, sumama ako dito sa lupa mo. Tara guys, punta natin dito yung lupa ni Kuya Mark para may paliwanag niya rin sa akin kung paano na-estimate yung, ano, yung mga gamit. Kasi kung may kailangang idagdag, di naman natin. Sana wala namang problem guys, no? Para maging ano naman to, maging maayos naman. Ate Charmy kasi pa-intense eh. Hindi po sinabi eh. So paano yung naging sukat mo dito, Kuya Mark? Saan dito possible magkakaroon kayo ng CR? Doon na po sa likod. Gagawin ko na lang po doon. Saan dyan? Paano ba ang forma dito ng bahay? Ito po yung kwarto. Dalawa. Itong dalawa. Saan ang pintuan yan? Dito po yung tatama ang pinto. Ito ang pintuan. Nasa gilid. Tapos, pagpasok dito, sa maliit na sala, kainan. And then dito, kwarto dalawa. Doon ka maglalagay. Saan ang kusina nyo? Doon na rin. Doon na din banda. Ano ba ang pwede natin dito? Sige nga, tingnan nga natin yung lawak niya para mas maintindihan natin. So pintuan, maliit na ano dito, sala-sala. Then kwarto. Tapos sa bagay, ito hindi mo pa makikita masyado kapag wala pang ano ito eh. Pero makikita mo yung ano niya, laki niya kapag ka ano na. May pinto rin po dito papunta sa kusina. Pag ganun, hanggang saan ulit dito yung ano? Ito laang po ko. Yan laang. Ari naman po yung hiniram ko na sa may lupa. Pinahiram yan, pumayag naman. Anong plano mong gawin dyan? Kusina ba? Kusina. Ay di, CR lang, tapos dito kusina. Kumbaga nasa labas yung ano, nasa likod yung parang dirty kitchen, ganun. Lalagyan mo lang yan ng bubong, then kusina na, ganun. Okay. Sige. So, ito pintuan daw. So, maganda din dito, Kuya Mark. Magkaroon din dito ng bintana, no? Kahit pa maliit. Oo, kahit maliit. Dapat. Kasi maganda ang pintuan. Pintuan, then okay, dito pintuan. Hindi pala tayo dito pwede maglagay ng bintana, Kuya Mark. Dito pala sa may kwarto, no? Dito, tig-isa, tapos doon isa. Sa may kusina, ay sa may ano dito, sa may kainan, ay sa may ano nyo, kainan. No? Tapos syempre, sa may CR kailangan meron ding maliit na bintana yan, din pintuan. Dito wala nang bintanang ilalagay, ha? Tag-isa lang, isa, dalawa, tatlo. Tapos maliit sa may ano, CR, ha? Okay. So, paano pa ba ang ano natin nito? Dito, ito, hanggang dito, Kuya Mark. Saan nga ulit hanggang dito? Ayun po, Kuya. Layo pala ng ano, lawak pa pala nito, guys. So, simula dito, punta pa doon. Tapos din, makipot po dito. Dito pakipot, pa ganun. So, kahit pa paano, Kuya Mark, kung sakasakali, pwede ka dito maglagay-lagay pa rin ng ano. Terrace po. Kahit isang poste lang yan, tag-isang poste. Kahit kawayan po. Tag-isang poste, tapos bubong lang. At least hindi ano, hindi pintuan agad. At saka yung pinto nyo hindi agad-agad masira. Kasi hindi yung babasa. Ano? Titingnan natin. Utay-utay lang to, guys. Mabubuo din natin tong bahay na to nila Kuya Mark. Ano? Ang gagawin natin dito, Kuya Mark, half siya, ha? Half body. So semento, then hollow blocks, then ang kalahati na nun
ay yung metal cladding na. Yun ay ano siya, metal siya pero may design na yun, hindi mo na kailangan magpapintura ng bahay. Oo. Sa totoo lang yun, kung mainit, talagang medyo mainit yun. Pero kung lalagyan mo sa loob yun ng kahit paano, halimbawa insulator o kaya naman plywood sa loob, parang double walling niya, hindi na, wala nang init yun. Ganun yung gagawin natin. Ha? Kasi yun na yung medyo umuuso-uso ngayon na ano, na design. At saka yun yung medyo ano. Para may idea kayo kung ano tsura. Oh, sige, pakita nga natin. Para may idea si Kuya Mark, baka nahihiwagaan si Kuya Mark, ano ba yung tsura nun? Ito ang metal cladding, Kuya Mark. Maganda pala yan. Oh, maganda talaga yan. Ayun yung metal cladding, guys. Ayan, oh. Oh, hinaan natin yung ano niya, ilaw. Para mas oh, dumilim naman na sobra. Asan yun? Oh, hindi ko na makita rin. So, yun. Oh, ito guys, oh. Wait lang. Yan. Yan yung metal cladding na tinatawag. Oh, alam yan ng iba. So, yan. Ganyan, Kuya Mark, yung mangyayari sa semento mo. Mas malaki yung sa metal cladding niya. Yan ay halos ano lang yan. Magmula sa ground, parang 2 patong yan. Ano, tapos mas malaki na yung sa ano niya. Hindi yan yung as in kalahatian. Yan yung, ganyan yun. No? Ngayon, alam mo na yung metal cladding. Ganyan yung ano, ganyan yung papagawa natin kala Kuya Mark. Diskartehan natin para di mainit. Sabi kasi ng iba mainit sa loob. Diskartehan lang yan. Siyempre pag dinouble walling mo, wala nang init yan. Okay? At saka sa mga susunod guys na magiging pabahay namin, na good idea tong metal cladding na kahit paano makaka-provide tayo ng maganda na itsura ng bahay, quality, then ano pa, hindi siya aabot ng parang kagaya kay Ate Ninya na ano, na ganung halaga makakapagpagawa ka ng bahay. So kasi halimbawa na lang meron kang ano 300,000 pesos. Sabihin na lang nating maghalaga ng 100,000 pesos o higit ang kada bahay. So ilan yung mapapagawan mo nun, di ba? Kumbaga ano lang, strategy lang para marami ding mabigyan ng tahanan yung may mga deserve. Yan ang gagawin natin. Okay, ganito Kuya Mark. Kung Lunes, kasi bukas may lakad talaga kami. Ay, Friday ngayon? Saturday pala bukas, o pala Saturday, Sunday, 2 araw na lang pala. So by Monday, sabihin mo kay Ate Charmy, ay wag na muna maglako. At siya na muna yung lalakar, siya na muna yung anuhin namin. Ha? Wala si tatay dito eh. Gusto ko sanang tanongin, baka alam niya, baka mamaya may problema. Baka mamaya kinausap si Ate Charmy. Wala yata dito eh, para nakasalubong. Pero wala naman nakaulit sa akin. Wala naman, sigurado kayo? Wala naman po. Sige, ganito na lang din para hindi ako kinakabahan at naguguluhan. Mamaya, patawagin mo si Ate Charmy pagdating kay Commander. Kakusapin ko siya. Ha? Para malinaw kung anong may problema ba o wala. Para maayos agad kung meron. Ha? Sige. Babalik kami ng Lunes. Lunes na lang. Ha? Para masabihan ko din po yung may-ari nila. Okay, sige. Yung daw kapatid niya ang kasama, hindi makakasama si Kuya Ube. Bakit? Ang nagmamatanda ng lupa nito, yung kapatid nilang matanda. Yun ang nakapangalan? Sa kanya nakapangalan? Si Kuya Nelson. Okay. Pero okay sa kanya? Nakausap na nga po namin ang sabi ninyo, ibabalik kayo. Pinuntahan namin doon. Pinuntahan nyo? Naghanda din siya eh. Ay, ganun? Dumating. Siya? Ay, kakaya naman. Dadalhilaan daw po, sabi ni attorney, ay din nung may-ari at titulo ng lupa ang pinapadala. Tapos syempre yung kung kanino nakapangalan kasi paper mo siya doon eh. Ano? Okay. So sige, ganoon na lang gagawin natin guys. Balik na lang tayo dito ng Lunes. Sana matapos na natin to para pwede na tayo magbaba ng materials. Kaya Mark, ganito, once na tayo po ay makapagbayad, kahit kinabukasan pwede na kami magpa-deliver ng materials dito po Utay-Utay. Ano yung kailangan nating unahin ng materials doon sa nakalista? Hollow block. Hollow block. Saka yung haligi po natin. Okay, haligi. PVC. Oo, tapos ano yung pang ano na ginagamit diyan? Hindi na ba kailangan ng mga pamporma para hindi na? Hindi na po. Rekta na? Okay. So, ang unahin natin ay hollow blocks, semento, buhangin. Tsaka kailangan ba doon ng graba? Kailangan So, yun ang unahin natin ipababa dito para kapag si Kuya Mike, wala siyang gawa, pwede siya mag-utay-utay. Ang tanong,
Saan natin ilalagay ang mga semento? Eh, doon na lang po yung iwanan. May ano pang bahay ni Kuya Obet. Pwede dyan? Hindi mo babasa? Hindi naman po makakapasok dito ang truck eh. Kaya nga, pero hindi mo babasa dyan? Hindi naman po. Sigurado? Kasi pag nanigas yun, sayang. Ay, ganito na lang gawin natin. Kung okay sa'yo. Huwag nating ibiglang buhos yung semento. Ano? Kasi kapag ang semento guys ay nanigas, wala nang balikan yan, hindi mo na pwede balik yan. Sayang. Kaya yun, sa mga nagpapagawa ng bahay, ano din, pag sa semento, usapang semento, utay-utay lang kagaya ng ginawa namin kalate ninya. O yun, sa kalate ninya, pinapabuhos na nila doon lahat, pero ang ginawa ko, hinutay-utay ko lang para hindi manigas. Kasi hindi naman biglaan, may agad yan, magamit lahat eh. Utay-utay din yung magagamit yan, kaya utay-utay din yung pagpapadeliver para hindi masayang yung pera. Ganun lang. Okay, sige Kuya Mike ha. Opo. By Monday ha. Opo. Huwag mo kalimutan sabihin kay Ate Charmy, ha? At makapunta na kami matapos na. Tapos bagsak na materyales. Bahala ka na kung may oras ka din magawa-gawa ka. Ha? Kailangan mo ba ng makakatulong? Oo po, yung mag-welding po, hindi ako marunong. Pero dito, sa iba, Kaya po, kung okay lang sa inyo. sino ba ang natin? Si Kuya Aris kasi baka may trabaho yan eh. Ano? Baka may trabaho si Kuya Aris eh. Pero try ko ding tanungin. Mas maganda yung kayo na lang magkapatid. Oo nga po, kayo na lang po ako mausap na kanya. Kausapin ko ha. Kung si Kuya Aris ay available, hindi, tulong na lang kayong dalawa. Ano? At tayo naman ang bahala kay Kuya Aris. May service naman siya eh. Malapit lang naman, makakapunta-punta siya dito. May hatid dito. Oo, tama, pwede naman. Pwede gano'n na lang gawin si Kuya Aris para mas maganda. Ano? Banding nyo na rin magkapatid yan. Okay, sige. So ngayon, puntahan muna namin sila. Kausapin ko si Kuya Aris. Ha? Sige. Dara. Oo. Wala ka din pasok? Okay. So tara, punta na tayo at balik tayo na lang ng Lunes. Ano? Sayang lang kung nandito sa Charmy ngayon, pwede nang magbayad ngayon eh. Para bukas, contact tayo ng hardware, bagsak na ng materyales. Pag available si Kuya Mark, pwede na magawa-gawa. Din si Kuya Aris. Alam nyo guys, may naisip nga ako eh. Para maganda din eh. Kung si Kuya Mark may trabaho, tapos si Kuya Aris minsan available yung araw niya, pwede din magawa-gawa si Kuya Aris. Pautay-utay, ano? Sige, basta kausapin na natin si Kuya Aris, papunta natin doon. Tara. Tama na kami Kuya Mark. So guys, palabas tayo ng area. Punta natin si Kuya Aris. Usapin ko para baka may available time siya, matulong-tulungan niya tong kapatid niya, di ba? Tayo naman ang gawin na lang natin ni arawan, kasi syempre may mga pasulpot-sulpot din na gawain siguro si Kuya Aris kapag may free time lang din siya, siguro ganoon na lang. Ekstrahan niya dito sa kapatid niya. Kung kaya naman ng full time, why not? Mag full time na si Kuya Aris, di ba? Para sa paggagawa. We were young and running free. We were never meant to be. So, tara na guys, papunta na tayo. So, ngayon, at least nagkaroon na si Kuya Mark din ng idea dun sa bahay, magiging bahay nila. At sinabi niya ang ganda po pala ng ganyan. So alam ko naman magugustuhan talaga nila yon, yung ganung klase ng bahay. Kasi yun ay na ngayon eh, kumbaga anong tawag doon? Yung na siya ngayon? Modern design, kumbaga uso na ngayon yung mga ganun. So yun, biyahe muna tayo, almost 30 minutes. Punta tayo kala Kuya Aris para makausap ko si Kuya Aris patungkol dito sa bahay ni Kuya Mark, kung siya ay may gawa or matutulungan niya si Kuya Mark para sa pagtatrabaho. Kasi kumbaga tiwala na kasi ako sa kanila kala Kuya Aris, kala Kuya Mark sa paggagawa. Kumbaga okay na sa akin na sila yung gagawa. Sabi ko nga, kung may pabahay pa na iba pa, kung available sila talaga yung kukunin ko. Kasi komportable na ako sa kanila na sila yung magtatrabaho kaysa sa ibang tao pa, diba? Kaya yun, tingnan natin kung may sila. Kumakaway yung sinanay, bakit kaya? Bakit po? Kayo po nga kami binabantayan, follower kami ninyo. Ay nilaling, kayong binabantayan namin. Nay, salamat po.
Sabi, followerin nyo kami. Sabi, nahingi ako doon ng sombrero. Sombrero. Oo, alis na daw kayo sa 4. Oo nga po. Hong Kong. Opo. Ay siya, kapag-hiwalay lang namin ni Lale. Sombrero ang naman. hihingi sana sa inyo, souvenir. May sombrero ako na pero suit ko lang eh. Oh, Ngayon ko lang to sinuot. Ay, huwag ka. O sa'yo nanay. Ay, sige. Ngayon ko lang yung sinuot. Ha? Ay, ang kataga namin nag-iintay sa inyo. Salamat nay. Kami follower din nyo eh. Thank you nay ha. Kakarating lang yan ngayon na yung ganyan. Kasi ito yung nauna. O yan na yung pangalawa. Sige po. Salamat po nay. Ingat po. Kayo nang bahala dyan. Laban nyo na lang. Sige po. Salamat. Sige po nay. Kaya naman kay nanay. Di kasi kami nagdala ng sombrero eh. Pero ayun, ngayon ko lang naman sinuot yun. Kakadating kasi noon kahapon. So kay nanay na. Meron pa naman ako dito ng dala na sombrero. Ito yung pangalawa nating version. So ayun, nakakatuwa naman si nanay. Kanina pa pala nag-aabang. So yung ibang nag-abang dito nag-alis na. Hindi na nakapag-antay na magdaan tayo dito. Kasi medyo matagal tayo doon kalaan. Ha? Okay. Kakatuwa din ang mga taong sumusuporta sa atin dito. Kasi mga senior alam mo naman ang mga senior, kakatuwa sila. At minsan may mga makukulit na senior, meron namang iba-iba. Pero kadalasan sa senior talaga masarap silang patawanin. Kapag pinatawa mo sila, pati ikaw, hindi mo mapipigilan, tatawa ka rin talaga. Ang gaan kausapin. Tapos, masarap kakwentuhan ng mga matatanda ako. Sa totoo lang, mas gusto ko minsan kakwentuhan matatanda. Lalo na kapag in-start na nilang kwentuhan ako ng mga naranasan nila. Ang ganda ganyan. Diba? Marami tayong mapupulot. Sarap po tapos lahat ng bayan. So yun, kita kasi sa idong wala Kuya Mark. Tingnan natin. Ay, kala Kuya Aris. Sana nandoon si Kuya Aris. Okay, dito na tayo ka na Kuya Aris. Sana may tao. Tao po. Tao po. Nasa sila, papa mo? Nagtatrabaho mama mo? Umalis. Ay naku. Wala pala tayo dito guys makakausap kasi umalis pala si Ate Isil. Si Kuya Aris naman daw yung may trabaho. Sayang. Kailan pa nagsimula ng trabaho si papa mo? Tapos na ako doon sa pinagtatrabaho. Iba na naman yun? Sipag kakatapos daw ng trabaho dun sa kontrata nung nakaraan. Ngayon iba na naman yung kontrata. So paano kaya ang gagawin natin if si Kuya Aris hindi natin makuha? Gusto ko sana talaga siya kasi syempre nakita nyo naman din yung diskarte ni Kuya Aris sa paggagawa. Ha? Kay? Hindi nga kung may trabaho nga si Kuya Aris at hindi pwede makagawa. May binabanggit din po si Kuya Mark na kasama po niya dun, taga dun din. Taga dun din? Pero kung wala tayong choice kay Kuya Aris, pwede nyo na lang siguro. Yun na lang siguro. So sige, kung wala talaga, di hanap na lang tayo ng iba. Okay? So yun, salamat na lang sa pagsama nyo sa travel namin ngayon. Pero ayun nga, hindi natin nadatnan si Kuya Aris dito. So dito naman tayo kay Ate Ninya ngayon. Bibisita tayo dito. Hoy, Ate Ninya, parang gumaganda mga halaman natin ha? Baka pwede magbitbit ng isa. Hindi ko pa. Pwede magbitbit ng isa. Bibigyan mo ba akong bulaklak? Ay ng halaman? Diba ito? Bigyan to tayo ng halaman guys. May imbak sila dito yung tubig. Sino nagsalin nito Ate Ninya? Tubig, sino nagsalin? Ako po. Ikaw nag-iimbak? Anong ginagawa mo dyan? Sa tubig na yan, anong ginagawa mo? Sa CR po. Pambuhos. Okay. So sige, kakusapin ko sana si Kuya Aris mo. Kausapin ko sana. Sa trabaho pa yata. Kaya nga, kukunin ko sana ng magtatrabaho. Pag napa-uwi dito tapos kung sakaling na makausap mo, sabihin mo kung kailan siya may free na makausap, ha?
Kailan ka daw Kuya Aris libre na makausap ni Kuya Marcos? Ha? Okay. Para kay Kuya Mark mo naman yun. Ha? Okay. So guys yun, maraming salamat sa pagsama din. Kita-kits tayo sa magiging vlog namin dito kay Ate Ninya. Siyempre, dito na rin tayo. So bibisita tayo at kakamustahin natin siya. Marami kaming kailangan din pag-usapan. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Siyempre, mag-iingat kayo palagi.